Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, paalam na. May siniwalat, lahat nagulantang, machuchugi na ba? Yan po mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga karibin natin, patungkol po ito kay Ombudsman Boying Rimulya. So eto, kapopost lang po ni Boying Rimulya mga kababayan, no? Sabi niya po dito, okay lang, araw-araw akong nag-exercise, maaga akong natutulog at maaga ring gumigising. Pero ito mga kababayan, si Mama Harlika, no? Mayroon pong isiniwalat patungkol kay Boying Rimulya. Ito atin pong alamin at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Alam niyo, sabi nga nila, masama ang mag-wish ng ill sa kapwa. Masama talaga mag-wish ng ill sa kapwa kung ito ay mabuting kapwa. Okay? Kung mabait naman yung kapwa-tao mo na wala namang ginagawa sa iyong masama, hindi ka dapat talaga nag-wish ng kamatayan, hindi ka nag-wish ng kamatayan, kasamaan o magkasakit itong taong ito, hindi mo talaga dapat ginagawa yan kasi may karma yan, may parusa yan sa Diyos. Correct. Pero kung ang wini-wish mo ay sangkot, mga kababayan, sangkot sa mga anomalya, mga kalaswaan, pagnanakaw sa kaban ng bayan, panggigipit, di ba? I don't think, sabi ko kahit ibuwis ko yung buhay ko, mapatay lang lahat ng mga demonyo, hindi ko pagsisisihan. So sa case ni Rimulya, na dinedeny nila ngayon, na-hospitalized itong si Rimulya, kasi ang sabi pa nga ni ni Clavano, nag-breakfast pa daw ng, teka hanapin natin yung exact yung sinabi ni Sinigang, no? Clavano, no? Talaga, nakakarimari. Yan, nag-breakfast daw ng sinigang. Itong si Boying Rimulya. Biruin mo, sabi nga ni, sino to? Itong veteran journalist na si Jason Sa. No? Sabi po ni Sir Jason Sa, biruin mo, parang hindi Pilipino si Clavano, no? Mag-almusal ba naman ng sinigang mga kababayan? Di ba? Parang gusto mo na ring matsogi itong si Rimulya. Ito mga to. Kaya kung i-wish man natin sila, na mamatay sila, katulad ng wish ni Cara David. Actually, kulang pa yung wish Dapat nag-feeling silang lahat. Dahil sabi ng side fitness ombudsman, na fake news daw yon. Sabi niya, he had a hearty sinigang this morning for breakfast. Nagkaroon daw ng, nag-breakfast ba daw ng sinigang at very hearty sinigang chocho. Kung natatandaan ninyo, mga kababayan, in-expose ko sa inyo, noong 2023, di ba, yung mukha ni Bonjing Rimulya na parang isang bulate na lang hindi pumipirma. Oo nga mga kababayan, di ba? Napakalaki po ng simula po nang nag-undergo po siya ng surgery, di ba? Talagang ang laki po mga kababayan ng pinagbago ng katawan ni Rimulya. Yung Rimulya before mahulihan yung anak niya, no? Iba na po mga kababayan sa ngayon, no? Pumayat si Rimulya mga kababayan. Parang si parang si, wag naman sana, no? Si DPWH Secretary Vince Dizon. Pumayat rin Sabi nila nun, fake news yan si Maharlika, ganito yan, gumagawa ng kwento, di ba? Dahil nung June 2023. So, for the whole year, 2023 hanggang 2024, hanggang 2025, mga kababayan, hindi umaamin si Rimulya na siya ay nagkaroon pala nagkaroon siya ng bypass operation. Feb 2024, in-acknowledge niya na nagkaroon daw ng complication yung kanyang immune system dahil nga doon sa kanyang heart surgery, chuchu. And now, nung time na yon, ay umamin pala siya na hindi daw siya nagkaroon ng
o ng ng ganong diagnosis ng CA. Pero October 2025 ay inamin niya, tignan mo titignan ko yung timeline dito. Noong 2024, sabi niya, itong mga netizen, yung mga katulad natin, like katulad ni Maharlika, na nagsisinungaling tayo at gumagawa lang tayo ng kwento na siya ay na-diagnose. Alright? Kung siya ay ordinary citizen at hindi sila sangkot sa mga anomalya, wala naman tayong pakialam kung mag-bypass siya or what. The problem is, sumusweldo siya habang niloloko niya yung taong bayan, sumusweldo, kumakamal siya ng pera ng bayan. Inamin So yun mga karibin natin, magandang point yun ni Ma'am Maharlika, no? Na sumisweldo habang nagpapa-opera, di ba? Kaya dapat siguro mga karibin natin sa mga susunod, no? Sana gumawa naman po sila ng batas na bawal po maging opisyal ng gobyerno yung may mga sakit. Lugi po ang taong bayan eh. Di ba? Pinapasweldo sila, no? Nang walang ginagawa. Di ba? Napakalaking kawalan po yun kasi hindi po sila magiging productive. And maybe, pati yung pag-iisip nila ay maapektuhan, yung decision making po nila ay maapektuhan dahil po sa kanilang nararamdaman. Di ba? Sana itong mga hinayupak na mga, di ba, na mga congressman, gumawa sana sila ng batas na bawal po. Okay? Bawal po tumakbo sa anumang government office, no? Ang isang taong may karamdaman para maging productive naman po habang nasa katungkulan. Remulla na-diagnose nga siya ng leukemia. Alright? So inamin niya yan. So ngayon, dinedeny na naman nila ngayon mga kababayan na wala nga daw nag-hearty breakfast pa nga daw, huwag kayong pakasisiguro. Okay? Kayong pamilya na Remulla, nanuknukan ng mga kasinungalingan, hindi, it's beyond your control. 'Di ba? Pag nagkaroon yan, okay, for sure, sa nangyayari ngayon, baka may recurrence na, alam nyo yan, dahil syempre, the more na gumagawa ka ng kasamaan, the more na gumagawa ka ng kadyutahan, ay kinakarma ka. Hindi natin sinasabi na kapag nagkaroon ka ng ganong sakit, ay kinakarma ka. Hindi natin alam yan kung paano, ang ganyang sakit, pwede natin nakuha, pwedeng genetics, pwedeng chemical, pwedeng stress, or, maraming, lahat ng factors actually. No, lahat ng sakit. Actually, nagsisimula lahat yan sa stress. Okay? Stress na stress si Remulla. Okay? Maaring kumalat lalo. Maaring nag-recurrence nga, mga kababayan. Tapos kumalat lalo yung kanyang, hindi na lang natin babanggitin ng eksaktong kasi yung kanyang sakit, di ba? Yung kanyang CA, okay? Mga kababayan, kung kumalat yan, pati sa jutak niya, baka sa jototoy niya, sa jutak niya, sa baga niya, di ba? Sa japay niya, di ba? Sa kipay, kung may kipay, chika lang. Pero alam mo yon, kapag yan ay kumalat, dahil nga, there are times low yung immune system natin. There are times na kinakarma talaga ang mga katulad nila. Siguro sabi ng Diyos, kailangan nakatamparusahan dahil wala nang katapusan ang kasamaan paggigipit ninyo sa taong bayan. So pwede mangyari, sabi ko nga, it's beyond your control. Pwede kayong maakop. Pwede kayong ma-Enrile, although si Enrile ay gurangtot naman na talaga, panahon na talaga para magurgur siya sa buhay niya, then, baka maakop kasi nga hindi niyo hawak ang buhay niyo. Lagi natin sinasabi na tigil na yung pagnanakaw nyo, mga putang ina ninyo. Okay? Sa inyo na lahat, kotse, pera, lahat, bahay, mga alpot sa paligid ninyo na chinuchok-chak ninyo. Nandiyan na lahat. Pag pinagapang ko lahat ng mga CA cells dyan at inutusan ko lahat yan sa pamamagitan ng itim na kandila at dadasalin ko yan. Lahat kayo ay lilipulin yan. Hindi po kayo palangga. Mga alpot o mga kawatan. Tatandaan ninyo, masosyonda na kayo. Ang inyong lifestyle ay karimari-mari. Pagdating sa pagkain, lahat ng lechon, sinubo nyo na. Pati buto, sinusubo ni Satanas. Excited kayo sa topic na yun. So ngayon mga kababayan, nagpapakita
ng pagkakataon ng tadhana na naniningil na talaga sila. Paano natin paniniwalaan si Remulla? 2023, pinadyotok ko ng pinadyotok ang issue na yan. Na St. Luke siya. May nagsabi sa akin dahil, may baka madulas ako malaman kung sino ating puting as during the time. Di ba mismo na nandoon sa loob ng mga eksenang yun nung siya ay, ginagamot o pinapasok na sa hospital na yun, may nagsumbong na kaagad sa atin. Sa Remulla, di ba, inuutusan ko ang lahat ng mga CA cells na kunin ka na. Okay? Lamunin na lahat. Jototo. Pwede naman Jototo kasi wala naman siya state o hindi naman niya sinabi. Who knows, di ba? Once na kinutusan ko yan, iguzum, kunin nyo na si Bonjing. Kunin nyo na yan. Yung hayop na yan, kunin nyo na kasi hindi na kayo magtatagal sa mga ginagawa ng kababuyan sa taong bayan. Rest him in hell, sabi ni Teresa Avendaño. Dahil sobra na ang pangbababoy ninyo sa taong bayan. Ngayon, i-deny nyo na naman. O sige nga, ilabas nyo nga si Remulla. Mag-live nga kayo. Di ba yun ang challenge natin sa kanila palaga? O, ilabas nyo nga ang boto ni Remulla. Sige nga, ilabas nyo si Remulla kung talagang buhay pa yung buhay or capable pa magsalita yan. Baka magulat na lang tayo, bumagsak na kayo. Tapos hingi kayo prayers. Nanghingi po kami ng dasal sa aming minamahal. Mga yawa kayo. Tapos ngayon, kung natatandaan nyo, bababoy ninyo sa taong bayan. Ngayon, i-deny nyo na naman. O sige nga, ilabas nyo nga si Remulla. Mag-live nga kayo. Di ba yun ang challenge natin sa kanila palaga? O, ilabas nyo nga ang boto ni Remulla. Sige nga, ilabas nyo si Remulla kung talagang buhay pa yung buhay or capable pa magsalita yan. Baka magulat na lang tayo, bumagsak na kayo. Tapos hingi kayo prayers. Nanghingi po kami ng dasal sa aming minamahal. Mga yawa kayo. Tapos ngayon, i-deny nyo. Wala. So yan mga karibin natin, isa rin po ba kayo sa mga nag-aabang na may mangyari kay Remulla? Nako. Ha? Isa rin po ba kayo sa milyon-milyong na nagko-comment sa iba't ibang mga social media, di ba? Kung pagsasama-samahin mo kasi yan, millions yan eh, di ba? Sabi po nila, excited lang po kami, sir. Di ba? Kayo po ba mga kababayan, isa po ba kayo sa mga excited na mga ganun nga po ang mangyari? I-comment nyo na lang po sa ibaba mga karibin natin kung ano po ang inyong opinion. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.